Hi guys! So ito, nandito tayo ngayon sa Pangasinan, kung saan matatagpuan ang 100 Islands. So dito siya sa Alaminos City sa Pangasinan. So pasok tayo dito sa Barangay Lucap. So ito na, nakakatuwa ngayon kasi napakadali na mag-rent ng boat dito sa 100 Islands, unlike before na bulong-bulungan lang yung pag-aalok ng bangka para mapuntahan mo yung 100 Islands. Ngayon very organized na siya, tourist friendly at napakadali ng mga step para ikay makapag-rent ng boat. So una mong gagawin ay punta ka dito sa pinaka office ng tourism. Hanapin mo lang yan. Ito, lagpasan mo yung park ng 100 Islands, miniature niya. So ayan yung kabuuan ng 100 Islands. So halika, samahan nyo, pasok tayo dito. Pagbukas mo niyan, nagmamadali ka, sign up ka na or mag-log in ka diyan sa ating desk. So makikita mo yan dyan sa pagpasok pa lang. Lista mo kung sino yung mga kasama mo, pangalan nila, edad at cellphone number mo. So air condition tong loob. Meron dyan mga frame ng mga gandang matatagpuan dito sa 100 Islands. So meron din siyang mga history at yung mga kuweba or parang photo exhibit sa loob habang ikay nag-fill up yung kasama mo or kung sino man sa inyo. So yung prices ng boat, i-flag ko mamaya. So ang kinuha namin ay, since kami ay 6, medium boat na yung kinuha namin. Ang price niya is 1,800. So meron din siyang tinatawag na registration fee, 100 pesos kada isang tao. So yun ay mapupunta sa ating lokal na pamahalaan para ma-maintain yung cleanliness ng 100 Islands. So nga pala, meron din siyang parang garbage fee. So kailangan yung nagdala ka ng pagkain doon, iuwi mo rin yung basura mo. Makukuha mo yung 200 pesos mo kapag naiuwi mo yung basurang dinala mo rin doon. So parang pakita mo yung basurang galing kay bangka at yun, deposit mo, makukuha mo 200 pesos. So ayan guys, yung pinaka-presyo nila. Small boat ay 1,400, 1 to 5 passengers yan. Medium 1,800 at large is 2,000. Maghapon na yan. So nasa sa inyo kung ano activities ang yung gusto nyo gawin. Alam ko nag-offer din sila ng overnight stay. Meron dyang mga parang bahay kubo na pwede kang tigilan. So nung time na to is magbabagong taon. So tong registration procedure, napansin na namin to nung kami pa-exit na ng tourism, nung tapos na kami magbayad. So pero napakadali lang ng step. Last step ay itong punta ka sa boat station na matatagpuan sa labas at ipapakita mo yung resibo dyan. Then bibigyan ka nila ng bangkero na naayon sa laki ng bangka mo. So si bangkero susunod na sa'yo doon sa pinaka-docking area nila at kukunin niya yung bangka. So bigay mo yung resibo dyan at siya na magdadala dyan sa table upang ipakita yung resibo mo dyan. So yung bangkero namin si Kuya is nandito at ang sinasabi niya is kukunin niya lang daw yung bangka niya. Ang pangalan niya ay Carla. Ayan, tinuturo niya. So napakadali dito yung organize siya, unlike before. So nakakatawa kasi hindi na mahihirapan yung mga turista, lalo na yung mga first timer. Kami kasi is nakailang beses na pumunta rito. So kaya makikita mo yung pagbabago. So malaking tulong ito sa turismo ng Alaminos City. So ito yung bangka, maayos siya. Pang turista talaga siya, unlike nung before na hindi pa kaganto ang ganda. So bawat island pala dito guys sa 100 Islands ay may mga kanya-kanya activities na pwede gawin. Merong island na pwede kang mag-zipline or kayak or gusto mo swimming lang. Meron ding mga, yung pinakamalaking isla dyan ay pwedeng mag-overnight stay. So bahala kayo. Yung mga bangkero natin dyan ay tourist friendly naman sila. Pwede nyong itanong sa kanila kung or i-suggest or request pala kung saan nyo gustong magstay ng matagal dyan sa isla. Kung gusto nyo mag-swimming na may buhangin, meron din dyan. Mabato or maalon, merong mga activities dyan na wala sa ibang island. So kayo na bahala mamili. So pwede naman kayo mag-research kung alin talaga yung gusto nyo.
So yan guys, hanggang dulo to is video and photo na lang. So mahaba-haba pa yan, nasa another 4 minutes pa. Enjoy nyo lang yung pagtingin dito sa videos ko at subscribe kayo sa channel guys. Thank you for watching.